Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Isang mapagpalang araw sa iyo Kuya E at sa mga listeners ng inyong channel. Ako po si Jeyo, 18 years old, freshman college student sa Mapua University. Ako po yung taong hindi interesado sa love life dahil ang focus ko lang ay makatulong sa aking mga magulang. Kaya halos hindi ko naranasan magkaroon ng masayang buhay. Paaralan at pagtitinda ng sa malamig lang sa may terminal ang naging buhay ko. Alam kong madalas minamaliit ako ng mga tao dahil kahit nasabihin natin na mataas ang marka ko ay mababa ang estado ng aming pamumuhay. Hindi man ako pinagpala sa pera pero masasabi kong nabigyan ako ng katalinuhan at itsurang maipagmamalaki. Nasa 5'10" ang height ko at masasabi kong medium built ang katawan ko. Medyo may kahabaan ang buhok ko. Not by choice kundi dahil nagtitipid ako sa pagpapagupit. Madalas akong napapagkamala na babae ng mga tao sa paligid ko. Isang araw habang nagtitinda ako ng sa malamig sa may terminal. Sa may terminal ay isang kotse na tila pangkarera ang huminto sa tapat ng tindahan namin. Lumabas dito ang isang lalaki na hindi kagapuhan pero masasabi kong may itsura at maangas ang dating. Lumapit ito sa akin at nagtanong, "Hi, I'm Rainier. Can I ask kung saan dito yung daan papuntang Mapua University?" Tanong ng lalaking ito. Agad ko naman itong itinuro sa kanya. Napatingin ito sa akin at sinabi, "Oh great, sa Mapua University ka rin pala nag-aaral. Gusto mo ba sumabay ka na sa akin?" Paniyaya niya. Hindi na, nakakahiya, saka malapit lang din naman yun at kailangan ko pang maubos ang paninda namin bago ako makapasok. Pagtanggi ko sa kanya, "Ganun ba? Ano kaya kung bayaran ko na lang ang lahat ng yan at ipamigay mo sa mga tao din? Sumabay ka na sa akin." Tugon niya sa pagdadahilan ko. Agad naman akong sumunod at pinamigay lahat ng tinda ko at binayaran naman niya na ako ng 2,000 pesos. Dahil wala na akong may dahilan ay sumama na ako sa kanya at sabay na kaming pumasok sa paaralan. Taray. Naging palagay ang loob ko sa kanya habang nagkikwentuhan kami. Hindi ko rin inaasahan na magiging magkaklase pala kami. Kahit magkalayo ang edad namin ay tila naging mabuting magkaibigan kami. Araw-araw niya akong sinusundo at inihahatid pa uwi at madalas tinutulungan niya ako sa pagtitinda. Lumipas ang mga araw at laking gulat ko nang magtapat ito sa akin ng kanyang nararamdaman. "Jeyo, hindi ko alam kung tama ba o mali yung nararamdaman ko pero mahal na kita. Masaya ako kapag kasama kita at hinahanap-hanap kita tuwing magkalayo tayo. Alam kong mali ito dahil pareho tayong lalaki pero maaari bang bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka at maging boyfriend mo?" Sabi ni Rainier sa harap ng maraming tao sa terminal na tila ba kinikilig sa moments na ito. Ayoko sanang sumagot ng oo dahil priority ko pa rin ang pag-aaral ko pero sa isip-isip ko ayokong masaktan siya at mabaliwala ang pinagsamahan namin. Siguro hindi naman magbabago ang pang-araw-araw na buhay namin kaya sumagot na ako ng oo. "Kuya E," nang sumagot ako, malakas na sigawan ng mga pasahero at palakpakan ng mga driver at konduktor ang umalingaw-ngaw sa terminal na may ibang driver pa na sumisipol kahit na yung iba halatang nandidiri at tila ba nanlalait kung makatingin. Naging maayos ang relasyon namin, Kuya E. Napanatili ko ang mataas na marka hanggang sa katapusan ng first year first sem namin. Sem break namin noon nang imbitahan niya ako sa kanilang bahay sa may Nasugbu, Batangas. Malaki ang bahay nila na tila palasyo kumpara sa bahay namin. Dito nagsimula kami maglibang at i-enjoy ang bakasyon. Isang gabi habang magkatabi kaming nakahiga sa kama ay hindi ko napigilan na halikan siya sa labi. Ito ang unang halik ko at sa buong panahon ng relasyon namin, ngayon ko lang siya nahalikan. "Oh, Jeyo,
You kissed me? You really kissed me? Sagot niya habang titig na titig sa mata ko. Akala ko nga magagalit siya sa akin. Yes, it was my first kiss and our first kiss. I'm sorry if I do it without even asking you. Ba't mo magagalit sinagot mo na siya. Hindi siya sumagot bagkus sinalikan niya ako sa labi at inihiga sa kama niya. Naging mainit at mapusok kami sa gabing yun. Inalis namin ang saplot namin sa katawan at pinasubo niya sa akin ang pops niya bago sa akin. Ang ganitong karanasan ngunit inalalayan niya ako hanggang sa natutuhan ko ng gawin ang gusto niyang ipagawa sa akin. Dumating din ang punto na idinapa niya ako at pilit na pinasok ang aking lagusan. Hindi ako makatanggi dahil mahal ko siya at dahil nadala na rin ako ng init ng sitwasyon. Hindi man kalakihan at katabaan ang sa kanya, nasaktan pa rin ako. Mula noon, naging madalas na ang mga pangyayaring ganun sa relasyon namin. Simula na ng second semester at naging abala na rin kami pareho. May 2 subject kami na hindi magkasabay. Siya ay pang umaga at ako naman ay pang gabi sa subject na yon kaya medyo nabawasan ang oras namin sa isa't isa. Isang araw, dahil sa pagkamiss ko sa kanya, nakita ko siya kasama ang mga babae at tila ba masayang nagtatawanan. Lumapit din sa kanya si Crisaline, ang babae ng buong school. Hindi ko alam bakit hindi ko magawang lumapit sa kanila at kausapin siya. Lalo nang yumakap si Crisaline sa kanya. Kinahapunan ay sabay kaming kumakain at tila ba walang nangyari. Hindi siya nagkikwento tungkol, narito ako dun sa isang araw dahil sa pagkamiss. So, nung pagkamiss mo, pinuntahan mo siya, no? Wala kasing nakalagay dito na pinuntahan mo siya. Yan, okay. Hindi siya nagkikwento tungkol sa mga bagay-bagay at parang wala siyang ginawang mali. Pagkatapos ng huli naming klase na magkasama ay nagpaalam ito na mauna nang umuwi dahil kailangan siya sa bahay dahil may kailangan itong asikasuhin. Masakit man na tila hindi siya nagsasorry sa akin ay pinabayaan ko na lang. Ngunit kinagabihan bago ko umuwi ay nakita ko si Crisaline na lumabas mula sa banyo sa likod ng school na tumatawa na tila ba may nakuha na naman siyang lalaki. Pumasok ako sa CR ng lalaki at pagkaihi ko ay pumasok ang isang pamilyar na muka. Si Rainier. Tumiretso ito sa urinal sa tabi ko at tiningnan ako. Tila ba hindi niya ako kilala? O bakit ka ganyan makatingin? Gusto mo ba ang nakikita mo? Masakit na salita na hindi ko inaasahan sasabihin sa akin ng lalaking minahal ko. Tumulo ang luha sa aking mga mata at pagkasara ng zipper ng pantalon ko ay lalayo na sana ako ngunit mabilis niya akong hinawakan at itinulak pasandal sa pader. Lalaki ka ba o babae? Ang ganda mo kasi. Saka mukhang pwede kang pamparaos init ngayong gabi. Sasagot sana ako ngunit agad niya akong hinalikan. Halik na tila nagpapaalala sa akin sa lalaking minahal ko ngunit sinaktan ako. Pilit kong kumawala ngunit hindi ako nakawala. Parang nadala ako sa paghalik niya sa akin. Napawi ang galit sa aking puso at napalitan ng pagnanasa at init ng pakiramdam. Kaya nagpaubaya akong muli. Lumuhod ako at isinubo ang paps na Kuya E at kahit na alam kong niloko niya ako ay nagawa pa rin niyang angkinin ng lagusan ko. Naging mapusok at mainit ang mga sandali. Makalipas ang 1 oras ng mainit na tagpo ay natapos kami ngunit pagkatapos niya akong sa putukan ay parang balik na ulit kami sa tagpo na hindi magkakilala. Sa parking lot ng university ay sumakay na siya sa kotse niya at nang biglang isang motor ang huminto sa aking tapat. Good evening mahal. Pagkaalis nito ng helmet ay nakita ko ang boyfriend kong si Rainier na nakasakay sa motor habang bumaba si Rainier sa kotse. Oh, tol, magkakilala kayo? Wika ni Rainier. Oo kuya, meet my partner, Jeyo. Mahal, meet my twin, older brother, Rainier. Ngumisi lang ito at bumulong, our secret is safe, don't worry, we'll play again. Kuya E mula ng gabing yun at tila ba hindi ko na alam ang nangyayari. Sa umaga si Rainier ang gumagamit sa akin at sa gabi naman ay ang mahal kong si Rainier na isa pa. Hindi ko alam Kuya E kung bakit ako pumapayag sa ganitong setup. Sana mapayuhan niyo ako sa dapat kong gawin. Mahal ko si Rainier ngunit takot akong sabihin ang totoo lalo na kakambal niya ang nagpaparaos sa akin.
Salamat, Kuya E. Nagmamahal, Jeyo. Well, Jeyo, no, kung totoong nagmamahal ka, kung totoong mahal mo talaga si Rainier, at kung totoong mahal ka rin niya kapag sinabi mo sa kanya na ganun yung ginagawa ng kapatid niya, ay matatanggap niya yon, lalo na hindi mo naman alam na yung palang kakambal niya, no? So kung pairalin mo yung pagtatapat, yung pagiging totoo, so wala kang dapat ikatakot, no? Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.